Ang infographic show ay laging humaharap sa mga mahihirap na tanong na kinatatakutan ng mainstream na agham na sagutin. Ngayon, kukunin natin ang paborito mong daga sa laboratorio at kasintahan nito para talakayin kung ano ang mangyayari kapag tumigil ka sa pakikipagtalik. Simula na ng eksperimento. Matagal na rin, pero nandito na naman ako at ngayon medyo nagdududa ako kasi sabi nila hindi ito challenge kundi eksperimento. Mukhang ako ang control subject kasi walang nagbigay ng parameters sa akin. Pero nanunumpa ako, may masamang kislap sa mata ng girlfriend ko. Hindi alam ng lab rat na kinontak namin ang girlfriend niya at hiniling naming itigil ang sexual na aktibidad. At ang ibig naming sabihin, lahat talaga ha. Kaya ang dapat ko lang gawin ay i-record kung ano ang nararamdaman ko. Anumang psychological na pagbabago na nararanasan ko. Parang mindfulness wellness journal lang. Mukhang madali, kahit may hinala ako. Sa unang araw, lilipad kami sa East Coast para sa isang linggong stay sa bahay ng mga magulang ng asawa ko na hindi ko inaabangan. Huwag mo akong intindihin ng mali, gusto ko naman sila, pero tulad ng kahit anong magulang, ayaw mo talagang tumira kasama sila. Noong bumalik kami ng girlfriend ko sa mga magulang ko, naging malaking adventure iyon. Natatakot na akong sumakay ng eroplano mula nang maaksidente ako sa military. Kadalasan, alam na ng girlfriend ko bago kami pumunta sa airport. Gusto ko ng espesyal na gantimpala na may kasamang cardiovascular na aktibidad sa pagitan ng dalawang nagkakasundong matatanda. Mas maganda pa ito kaysa sa droga. Hindi, seryoso, para talaga itong himalang gamot. Ang pakikipagtalik ay parang maikling ehersisyo. Pinapabilis ang tibok ng puso, parang pag-akyat ng dalawang palapag ng hagdan. Base sa reklamo ng maraming babae online, baka kalahating palapag lang para sa karamihan sa inyo. Ang tunay na mahika ay mula sa pagbaba ng adrenaline at cortisol na naiipon kapag stressed ka. Naranasan ko ang tinatawag nating isang magaan na aksidente na kinasasangkutan ng isang military aircraft noong bata pa ako, ibig sabihin walang namatay. Nagkaroon ako ng matinding phobia kaya't pinapawisan na ang palad ko kahit dumaan lang sa tabi ng paliparan. Para sa akin, nagsisimula ang stress sa pag-iimpake dahil mahilig akong mag-impake sa huling minuto na inis ang girlfriend ko. Lagi siyang handang naka-empake kahit 3 buwan pa bago ang flight. Habang nagsisiksik ako ng damit sa maleta, kadalasang 2 oras bago umalis, bigla akong na-stress ng todo. Pumapasok ang cortisol at adrenaline sa katawan ko. Minsan sobrang lakas na nanginginig ako. Nakakahiya talaga. Posibleng ang adrenaline ang dahilan kaya sobrang energetic ng mga performance ko. Kaya binabati ako ng nobya ko. Pero sa umaga ng unang araw, walang espesyal na cookie, walang pre-flight na treat. Masakit ang katawan niya at hindi ko na pinilit pa dahil, alam nyo na, mga pare, huwag kayong maging ganong klase ng lalaki, seryoso. Kaya sumakay kami sa aming Uber. Madalas kong hinihintay na makasakay kami ng eroplano bago mag-pre-flight dahil agad nagpapawis ang mga palad ko. Parang mamantikang wrestler na unggoy. Ang pakikipagtalik ay nakakatulong sa stress dahil naglalabas ito ng endorphins at mga chemical na nagsasabi sa utak mong mag-relax. Malaki ang tulong nito sa akin laban sa mga kemikal ng katawan na naglalagay sa utak ko sa fight or flight mode. O para sa akin, fight at huwag lumipad mode. Ang oxytocin na lumalabas tuwing nakikipagtalik ay nagpapababa ng stress at dahilan ng pakiramdam ng koneksyon sa mga kasama sa sex. Ipinapakita nito ang halaga ng chemical na pagpapadala ng signal sa matibay na relasyon. Parang computer tayong gawa sa laman na ginagabayan ng mga chemical bilang signal. Ang computer kong ito ay nagpapanik habang papalapit kami sa gate. Madalas, sa tulong ng pre-flight horizontal monster shuffle at malakas na gin tonic. Karaniwan, natutulog ako sa buong flight matapos ang unang 20 minuto, lalo na pag alam kong ligtas na kami sa aksidente. Totoo yan, sa totoo lang. Karamihan ng mga aksidente sa eroplano ay nangyayari habang umaalis o ilang sandali pagkatapos ng paglipad na may saysay naman dahil doon pinakamalakas ang stress sa mga makina at sa buong eroplano. Wala pang modernong jetliner na nag-crash dahil sa turbulence. Kahit mawalan ng makina ang eroplano, hindi ito agad babagsak dahil lilipad pa rin ito papunta sa pinakamalapit na paliparan. Dinisenyo ang pakpak na yumuko ng higit doble sa anumang puwersa sa mundo at napakatibay ng katawan ng eroplano kaya kaya nitong lumipad kahit sa gitna ng bagyo. Ngayon, kung sakay ka ng Boeing, pwedeng mahigop ka palabas ng pinto dahil sa murang door pin pero ligtas pa rin ang iba. Nakakatulog ako hindi lang dahil sa alak, kundi pati sa stress relief na nakukuha mula sa sex worker para mapakalma ang isipan at makatulog ng maayos. Kaya madalas gusto mong matulog pagkatapos ng matinding wrestling sa kama. Sa katunayan, ang regular na pakikipagtalik ay nakakatulong sa regular na pagtulog.
at malapit ko nang malaman kung gaano kaabala ang aking pagtulog. Kaya ginawa namin ang karaniwang ginagawa ng pamilya pagdating, binati ang lahat at pagkatapos ay lumabas kami para maghapunan bilang selebrasyon ng pagdating namin sa bayan. Pag-uwi namin, nagkwentuhan kami kasama ang mga bisitang kamag-anak at kaibigan bago natulog. Noong una naming bisita sa bahay ng magulang niya, nag-aalangan akong makipaglampungan kasi parang mali gawin doon, lalo na't natutulog sila sa itaas namin. Kalaunan, nasanay na rin ako at naging routine naming gawin iyon ng tahimik, maingat, hindi maingay at magalang na tapik sa pisngi. Kaya tumagilid ako para gawin ang paborito kong romantic na galaw, yung manghipo at magtaas ng kilay, pero pinigilan niya ako. Hindi pa ako handang bumalik sa bahay, mabigat pa ngayon. Okay, ang weird nun kasi malinaw na ako yung hindi komportable gawin yon. Sa bahay ng mga magulang niya, habang nilalakad-lakad niya ang kama na parang gutom na lobo na nagmamanman. Nasa lumang kwarto niya kami, at baliw talaga ang mga babae sa gusto nilang gawin doon. Kung alam mo, alam mo. Tumagilid ako at sinubukang matulog pero mahirap. May matandang pusa ang mga magulang niya na inangkin ang kwarto. Kaya doon siya pinatulog. Bukod sa ayaw sa akin ng pusa, marahil naaamoy niya sa akin ang aso namin. Kaya alam niyang mas gusto ko ang aso. Pagpagulong ko, tumapat ako sa mukha ng matandang pusang may bulag na mata, baluktot ng ngipin at mabahong hininga habang hinihingal. Sumpa ko, mukhang matagal nang mamamatay ang pusang yon pero ayaw pa rin sumuko. Natulog akong may unan sa mukha at paggising, nandoon pa rin ang pusa sa dati nitong pwesto. Nilagnat ako kinabukasan at lumalabas na ang kakulangan sa pagtatalik ay maaaring nagpalala pa nito. Mas mababa ang tsansa magkaroon ng sakit sa puso ang mga nakikipagtalik isang beses kada linggo kaysa sa mga nakikipagtalik isang beses lang kada buwan. Lalo na yung mga taong hindi talaga nakikipagtalik. Hindi tiyak ng mga siyentipiko kung bakit, pero pinaniniwala ang sanhi ito ng ehersisyo. Pati kemikal na inilalabas ng katawan sa pakikipagtalik. Sa huli, mas gusto ng ebolusyon ang sexual na aktibong individual dahil natutupad nila ang dahilan ng pag-unlad nila. Makipagtalik sa iba't ibang tao hanggat maaari at magkaanak ng mas marami hanggat kaya. Makatuwiran na mas madalas na sexual na aktibidad ay nagdudulot ng mas mahabang buhay at mas malusog na puso. Maaaring may kinalaman din sa sex kung bakit ako nakararanas ng sakit kahit pwede ko namang maiwasan ito. Ang malinaw na dahilan ay ang metal na tubo kung saan ako nagtagal ng 4 na oras. Nilalanghap ang ubo, bahing at utot ng 100 tao. Naglalagay naman talaga ng mga air filter ang mga airline para subukang pigilan ang pagkalat ng mikrobyo. Hindi mo talaga maiiwasang malantad sa sakit ng iba. Iniisip mo ba talagang nililinis ng airport staff ang armrest at seatbelt buckle? May batang matinding sipon na parang Niagara Falls ang gumamit nito bago ka sumakay ng eroplano. Mabilis lang silang mag-spray at punas. Tapos bahala na si Jesus. Hindi naman siguro magsisimula ng bagong pandemya. Ang pakikipagtalik ay nagpapataas ng immunoglobulin A, isang antibody na unang panangga sa impeksyon. Matatagpuan ito sa iyong mga mucous membrane at likido ng katawan na may saysay dahil kadalasan kung saan may mucus o parang mucus na substansya ay buka na papasok sa katawan mula sa labas na ginagamit ng mikrobyo para mahawa ka. Immunoglobulin A o immunoglobulin A, tawag ng mga batang siyentipiko. Parang 300 Spartanong mandirigmang matapang na desperadong nilalabanan ang impeksyon. Galing sa mga bagay na gusto mong tanggapin sa sarili mo. Kahit pa may matinding babala mula sa isang paramedic na huwag gawin, ang immunoglobulin A ay karaniwang sumasalakay sa anumang nakakahawa o nakakalason. Binabalutan ito ng uhog, pinapadulas hanggang sumuko, at ikinukulong sa pinaka-nakakadiring kulungan kailanman. Ang mga mapaminsalang elemento ay dinadala pagkatapos sa lugar kung saan ligtas itong mailalabas ng iyong katawan. Para sa iba, doon din unang pumasok ang mapaminsalang elemento kaya nakaka-stress talaga ang trabaho ng immunoglobulin A. Ang regular na pakikipagtalik ay nagpapataas ng antas ng immunoglobulin A na siyang tumutulong para mas malabanan mo ang impeksyon. Ngunit lumalabas na kapag sobra ang pakikipagtalik, bumababa ang immunoglobulin A. Posibleng dahil ang mga lugar na pinoprotektahan nila ay kadalasang napapasok ng mga banyagang bagay. Sa mga taong nakikipagtalik ng higit 2 beses kada linggo, ang immunoglobulin A level ay maaaring tulad ng sa mga birheng di pa nakakahalik. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong nagdududa. Bilang magkasintahan, matindi ang aming pagmamahalan. Marahil dahil pareho kaming regular at masigasig mag-ehersisyo. May direktang ugnayan ang regular na masiglang pag-eehersisyo at masiglang ehersisyo sa kama.
Natuklasan ng pag-aaral ng mga siyentipikong Aleman na ang matinding pag-ehersisyo ay nagpapalibog sa mga lalaki. Hindi pa nila natutukoy ang eksaktong dahilan, pero sa madaling salita, natuklasan nila na ang mga sitwasyon ng mataas na pisikal na stress ay direktang nagdudulot ng libog. Para sa Nobel Prize-worthy na tuklas, pinag-hand grip ng 3 minuto ang mga lalaki bago ipakita ang mararahas, hindi mararahas at sexual na larawan. Mas mababa ang pisyolohikal na reaksyon ng control group na hindi gumawa ng 3 minutong hand grip sa mga sexual na larawan kaysa sa test group. May siyentipikong dahilan tayo kaya madalas tayong magtanim ng sukini. Pero ang katotohanan na lumipas na ang halos 1 linggo na walang nangyayaring pagtatalik ay nagpapalakas ng hinala ko at medyo nag-aalala na rin ako. Habang nangyayari ang mga bagay, may kaunting pagbabago pala sa ugat ng utak ko. Ang regular na pagtatalik ay nagpapababa ng stress at nagpapataas ng iba't ibang uri ng mga kemikal na mabuti sa katawan, gaya ng napag-usapan natin kanina. Pero kapag bigla mo itong itinigil, ang utak at katawan ay nahihirapang mag-adjust. Isa sa mga epekto nito ay ang pagtaas ng stress. Nararamdaman ko talaga iyon dahil nakakasama ko rin ang mga magulang niya. Pero hindi ko rin gusto ang tumira sa bahay ng ibang tao kung saan wala talagang bagay na parang iyo at palaging may kaunting hindi komportableng pakiramdam. Pero hindi ko rin gusto ang pusang si Methuselah na may paos, mabaho at hingal na hininga na laging nasa mukha ko tuwing gabi. Sabi ng nobya, gusto ka niya. Hindi, wala talagang pagmamahalan sa amin. Ganito tumingin ang pusang galit sa akin pero alam niyang wala na siyang magagawa dahil lampas na siya sa kasikatan niya. Isa pang sanhi ng stress ay ang mga bata. Maraming bata at miyembro ng pamilya niya ang dumating, pati mga anak nila ay kasama pa. Kilala ako na hindi pabor sa mga bata. Sa tingin ko, noon may silbi sila. May teknolohiya na ngayon, kaya hindi na kailangan ang mga bata sa minahan. Sa tingin ko, mas mabuting alisin ang mga bata at palitan ng mas maraming aso para sa lahat. Magaling si girlfriend sa bata, kaya gusto rin niyang magkaanak balang araw. Kabaligtaran ako, naiilang ako sa mga bata at di ko alam paano sila pakitunguhan. Mature na ba ang 12 taong gulang para kay Ricky Gervais o nanonood pa rin sila ng Paw Patrol? Di ko alam. Ang pinagsama-samang stress ay talagang nakaapekto sa akin at lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking hapunan. Mahigit 12 batang kasali karamihan ay wala pang 12 taong gulang. Buti na lang napansin ng tatay niya na stressed ako at ginawan ako ng mas malakas na mojito. Sabi ko nga, gusto ko talaga ang mga magulang niya. Pero nung gabing iyon, pagpasok sa kama at muli akong tinanggihan sa sex, isa na namang malaking stress iyon para sa akin. At nagsisimula na akong maghinala kung tungkol saan talaga ang eksperimento na ito. Ang sagot niya ay, tumawa lang siya at nagpaalam na magpapalit ng damit para matulog. Pagbalik niya, suot niya ang tinatawag kong Winnie the Pooh look. Half shirt, nakita ang tiyan at walang pang ibaba. Huling gabi na namin iyon, lilipad na kami kinabukasan at sinadya talaga niya iyon. Ayoko talagang matulog ng nakatihaya. Sobrang hindi komportable para sa akin. Imposible rin, lalo na kung may matandang pusang nakatitig at hinihinga ka ng amoy ng pagkain sa mukha buong gabi. Pero imposible ring matulog ng nakadapa kapag kasing tigas ka ng Washington Monument. Kaya imbes na ganun, kailangan kong humiga sa tagiliran ko. Parang bisikletang natumba na lang sa kickstand. Lalo pa niyang ikinikiskis ang puwet niya sa akin. Parang dapat na nga itong gawing legal na basihan ng psychological abuse. Kasabwat pala siya ng palabas mula simula at pag-uwi, ilang beses kong nalampasan ang takot sa paglipad. Kaya kung hindi kayo nakikipagtalik, huwag kang mag-alala. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang voluntaryong hindi pakikipagtalik ay may positibong epekto tulad ng pakikipagtalik. Imbes na pisikal, ang epekto ng abstinensya ay maaaring psikolohikal na nagdudulot ng pisikal na epekto rin. Nakakamangha ang lakas ng utak at mental na kalagayan sa ating kalusugan. Kahit ano piliin mo, may sex o wala, mananatili kang malusog basta tama ang pananaw mo rito. Ngayon, panoorin mo ang pinakakakaibang kaugalian sa sex sa iba't ibang panig ng mundo o i-click mo na lang ang video na ito.